sinasabi ng mga eksperto na malayo raw makaapekto sa atin dito sa Pilipinas ang radiation sa Japan. Gayunman patuloy ang pagsusuri at pagmonitor ng Philippine Nuclear Research Institute o PNRI sa radiation level sa bansa. Erica Tapalya, ikwento mo. Mabusisi ang proseso ng pag-monitor ng radiation level sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Kasing laki ng transistor radio ang radiation monitoring device pero may mga high-tech na buton. Tinututok ito kung saan pumapasok ang direksyon ng hangin. Kada lokasyon, 10 radiation readings kada 6 na sekundo ang ginagawa para eksakto ang makuhang datos. Acceptable range dito ay 90 to 100 nanosieverts. Sa kamuning MRT sa EDSA, 74 nanosieverts per hour ang level ng radiation na naitala. Walang problema. There is actually nothing to worry about. Kung tutuusin, mas mataas pa nga raw ang radiation exposure kapag nagpapa-x-ray ang isang tao. Kalahating milyong nanosieverts bawat oras daw kasi ang katumbas nito. Ayon sa PNRI, maximum na raw para sa isang tao ang ma-expose sa 1 millisievert o katumbas ng 1 milyong nanosieverts kada taon. Kapag sumobra, maaaring makaranas ng pagdurugo ng ilong, pagkahilo at pagsusuka. Pwede rin magkakomplikasyon sa katawan at mabaog. Now, we are getting 71 nanosievert. So, it's within the range. Bukod sa kamuning sa EDSA, nangalap din ng datos ng PNRI sa iba't iba pang bahagi ng Metro Manila. Random daw ang pagpili ng mga lugar. Kapag nakumpleto na ito, kukunin ang average level na siyang magiging basehan ng level of radiation sa buong Metro Manila. Erica Tapalya, News 5. Sa puntong ito, kausapin natin ang ating kapatid na si Paulo Bidiones na nakarating na ng Sendai sa Japan na isa sa pinakamatinding tinamaan ng tsunami at lindol. Magandang gabi sa iyo, Paulo. Erwin, magandang gabi. Kumusta na ngayon ang Sendai pagkatapos ng trahedya? Yung pinuntahan ko kanina, dalawang lugar, Erwin. Yung una, yung nakita natin na binaha at talagang lumubog na Sendai Airport. Napuntahan natin itong aviation school at kita natin kung may papalabas dyan yung mga pictures at saka yung video. No? Yung mga kotse, talagang daang metro ang layo. Talagang dinala siya ng agos at pati yung mga malilit na mga aeroplano nandyan, hindi pinatawad ng tsunami. Tapos pumunta rin ako sa ilang mga seaside communities kung saan naging common na site ang mga kotse na nakabalandra na hindi mo akalain na kayang-kaya talaga ng tubig yung mga malalaking mga kotse, mga truck na nakabalandra sa may sidewalk, sa ibabaw ng mga bahay. Yung mga bahay mismo, inagos na, nadala ng agos. Doon sa isang area na pinuntahan namin, Erwin, you can see na flattened talaga yung nangyari sa seaside community. At may mga nakausap nga tayong ilang mga residente doon. At sabi nga nila, habang nakangiti, na kailangan daw slowly pick up the pieces. Naiyak daw sila sa nangyari, pero kailangan nila gawin yung kailangan lang gawin. They have to be strong. Yung sa naman, sa mga nakita natin sa video, Erwin, iba talaga kapag kaharap mo na yung ganong klaseng eksena. Alright, bakit parang tila dyan sa kinaroroonan mo, yung video na pinadala mo, Paulo, parang hindi pa nalilinis yan. Gaano ba kalaki itong Sendai na ito? At ito ay inumpisahan na yung retrieval o yung paglilinis dyan sa lugar na yan? Ang Sendai napakalaki. Maraming mga prefecture, maraming mga municipality, kumbaga, no? Siguro pwede natin ikumpara sa laki o baka mas malaki pa sa Quezon City, parang ganun eh. May seaside community, tapos may parang Makati sila na business district, tapos meron silang mga parang mas outskirts pa, parang may pagkakabite, parang ganun. At kita mo na ilang metro lang ang layo doon sa mga nasalanta, sa mga nakatayo. So yung mga ibang bahay, talagang swinerte talaga na hindi sila naabot ng tubig. Nakatayo pa rin yung bahay nila, pero yung iba, total wreck na. Hindi na mapapakinabangan. Yung tinatanong mo, mabagal ba? Hindi naman sa mabagal, it's just that sobrang laki ng area. May mga rescue workers kanina, but I guess you can't call them rescue workers. Siguro mga cleaning operation na lang ng militarya, no? Titignan lang yung ilalim ng mga debris kung meron pa silang matagpuan na mga bangkay.
Kasi nga, as long as may mga missing pa rin na tao at hindi pa rin natatagpuan ng mga bodies, they remain missing. So tataas yung number of missing. And then yung sa dead bodies naman, sa kanyang tataas kapag na-confirm nila. So talagang makikita mo, binubusisi nila ang bawat sulok talaga na pwede mabaon ng isang katawan o nakatago. And very particular sila, Erwin, na ayaw nila ipakita sa media kung may natagpuan silang katawan. Ipinapasok agad, sinisilid sa body bag. So wala ka makikita mga dead bodies na nakabalandra. Pero yung amoy, Paulo, kung alam mo naman, pag may mga patay dyan sa ilalim ng mga rubbles na yan, nangangamoy ba, nangangalingasaw ba yung lugar na yan? Iba-ibang amoy, Erwin. Meron yung sinasabing amoy ng patay, tapos may parang amoy ng imburnal kasi may mga septic tank na nawasak o nasira ng tsunami o ng lindol. So nagkalat ang iba't ibang klaseng mga basura at dumi ng tao sa kalsada. At oo, tama ka. May kakaibang amoy, no? At saka siyempre pag naghalo na rin yung seawater sa ganung klaseng sitwasyon, it's hard to take. Mabuti na lang malamig at sisipunin ka kaya wala ka maaamoy. Okay, Paulo, sa iyong obserbasyon, paano ngayon sa tingin mo, babangon ang mga residente, yung mga biktima ng tsunami at lindol dyan? Kaya pa bang bumangon ng mga ito? At saka, saan pala sila kumukuha ng pagkain at tubig? Ay nako, yung pagkain at tubig, Erwin, first hand, nararanasan namin ngayon yung hirap dyan, no? Yung running water meron, pero yung tubig pang inom, mahirap naman, kailangan bilhin sa tindahan. Yung pagkain naman, bihira ka makakita ng mga bukas na restaurant, bihira ka makakita ng bukas na convenience store, at kung meron man, kailangan mong pumila na napakahaba. Kaninang umaga, nagkaroon ng pagkakataon kasama ng isa sa mga Pinoy dito, baka pwede natin pakita sa video or dyan yung mga pictures no, na nakipila ako. At matagal lang inabot bago kami nakabili ng 10 pirasong tinapay. Nakalimit yan per person. So, nung nakapanayam namin ng ilang mga Japanese doon, malungkot sila sa nangyari, heartbroken sila, pero yun kailangan nila gawin yan kailangan nila maging disiplina, kailangan nila tanggapin ang nangyari, and slowly pick up the pieces. Yung mga iba nakita natin sa mga nasalanta ng tsunami, talagang matatandaan ito mga to, linilinis nila yung bahay, tinatanggal yung putik, linilinis yung mga malilit na mga bagay na naisalba nila. But just the same, kahanga-hanga, Erwin, yung patience nila, kahanga-hanga yung resilience nila, at iba yung disiplina. Mararamdaman mo talaga. At kailangan mo talaga makisabay sa kanila. Panghuling katanungan na lamang, Paula, I was wondering, since yesterday, yung mga videos natin at naibabalita rin sa ibang foreign news na pila ng mga tinapay. Bakit? Wala bang bigas dyan? I mean, yun din ang staple food nila, rice. Wala bang tinitindang mga bigas? Una kasi, marami sa mga main roads papasok dito sa Sinday ang impassable pa. So yung mga supply galing sa karating bayan ay hindi nakakarating. Kung may makarating man, nauubos agad. Not because may nag-hoard, kundi dahil sa napakarami mga residente dito. Ngayon, nakikita naman natin na ang pila, kasama na rin dyan, bukod sa gasolina, sa pagkain, sa tubig, kasama rin yung sa mga bus. So marami rin ang nais lumikas mula sa lugar na ito. So eventually makita siguro tayo ng pagbawas sa mga linya sa mga restaurant kapag nabawasan yung mga tao dito, kasi talagang umiikot yung pila, paikot ng mga gusali dito para lang makasakay ng bus. Yung mga Pinoy na kausap natin, they have to line up at 4 a.m. hoping na makakauwi sila, pero always nauubusan sila ng upuan o di kaya too late sila makakarating, and then they have to wait till the next day. Alright, mukhang alam na namin, Paulo, kung anong handa mo kahapon. So, tinapay ang iyong handa. Salamat, Paulo. Oo. Salamat, Paulo thank you, Bidjones, live mula sa Sendai, Japan. Samantala, sa ibang balita, patay ang isang pulis sa India matapos sunugin ng mga rallyista at militar ng bomba ng bundok sa Russia, pero hindi dahil naghahamon sila ng away. Yan at iba pa sa aksyon abroad ni Naomi Dairi. Wasak at tagiliyab ang mga bahay sa isang tribal region sa Pakistan
Resulta ito ng ginawang airstrikes ng US military sa lugar. Kilala kasi itong kuta ng mga Taliban at Al-Qaeda. 38 ang patay sa insidente. Sunog din na eksena sa Peshawar, pero gawa naman ito ng mga rallyista na nagpoprotesta sa pagpapawalang sala sa umano'y contractor ng Central Intelligence Agency ng Amerika na si Raymond Davis. Nakulong si Davis dahil sa pagpatay sa 2 Pakistani. Giit ng mga rallyista, dapat bitayin si Davis. Pero nang di na makapagtimpi ang mga pulis, pinaghahampas at pinagdadampot nila ang mga rallyista. Sinilaban ng mga residente ng Northwestern India ang isang pulis. Hindi raw ito responde nang humingi sila ng tulong para sa isang babae na pinapatay ng mga oras na yun. Pinagbabato naman ang iba pang kasama ng pulis. Sa tindi ng tensyon, pati kalabaw nagpanik. Nasa 15 pulis ang sugatan at 5 ang nawawala dahil sa nangyari. Binomba na militar ang isang nagiyelong bundok sa Russia. Ang target nila hindi kalaban, kundi mga tumpok ng yelo na kapag dumami ay posibleng mauwi sa avalanche. Ginagawa nila ito para sa kaligtasan ng mga motoristang bumabaybay sa kalsada sa paanan ng bundok. Naomi Davey, News 5. Wala nga. Kala niyo sa taas, no? Bago to. At syempre, alam niyo po ba, sa larong basketball ako'y sobrang galing. Sa tuwing titira, laging kapusaring. Hoop! Di ba? Kapag nagdi-dribble, palaging traveling. Buti pa'y ito na inyong panoorin. Ito si Dude Perfect, MVP ang dating. Kanyang mga tira talagang amazing. Isang bagsak para swak. Lambitin shot. Sa ibabaw ng bubong. Sa pool sa 5. Balkonahe shot. Jump shot! At donut shot! Kung yun ay bongga todo bigay, meron din namang sablay. Aray! It's trivia! Oops, hindi sumunod yung katawan. It's trivia time muna tayo mga kids tungkol sa basketball. Alam niyo ba kung sino ang pinakamataas na basketball players na naglaro sa NBA? Ito ay sina Manute Bong at George Morrison na naglaro sa koponan ng Washington Bullets. Ang kanilang height, 7 feet and 7 inches. Sumunod naman sa kanila ang Houston Rockets player na si Yao Ming. Sa kasalukuyan, siya ang tinaguriang college player of all time sa NBA. Ang kanyang height, 7 feet and 6 inches na walang minches. May payo po ako sa inyo, idol ko at mga fans. Kung sa basketball po, matibay kayo sa takbuhan, hindi napapagod kailanman, pero bobo naman sa shootan, mag-referee ka na lang. Kikita ka pa. Okay po yan. Ito pa rin po si Makata. Nag-iwan na naman ng edukasyon, informasyon, leksyon, dito lang sa aksyon! Abangan na ang iba pang update sa Japan. At naihahanda nga ba sa banta ng radiation? Airstrikes laban sa mga tropa ni Libyan President Muammar Gaddafi may go signal na ng United Nations. Mga Pinoy na nasa Libya pa rin, pilit pinapauwi na ng gobyerno. Mga depositor dagsa pa rin sa mga sangay ng Bangko Filipino. Mahabol pa kaya nila ang ipon nila? Paglapit ng buwan sa mundo, may koneksyon nga ba sa mga sunod-sunod na trahedya ngayon? Naikinakasa ni dating Senador Dick Gordon sa ilang sikat na personalidad sa politika at showbiz